Baptisim padala gihapon ta hindi gali kamatayon. Bautiso gihapon. Okay, baptism. Bautiso. Abi ko diri na ta sa Doctrine of Death kinutunto ko sa Doctrine of Death. So diri ta sa ikalima. Pero sa atong pagsugod mag-pray ta no. Check sa atong kagalingon kung if necessary na something i-confess, ituad nga sala isugid amo na bot sing anon sang ituad isugid no o kung ginatawag nga kwan kanang confession confession homologio kag paghuman na pagpasalamat sa Ginoo kag ikatingog na akong pagampo. Sige, let's pray no. Sa imo lang Amay, salamat kayo sa mga higayon ng mga opportunity nga sa pagtuon sa mga pulong para sa among kayuhan nga sa kayuhan nga buti nga naman ka-produce kami sang divine good nga pinaagi sa imo mga pulong nga applied sa among kinabuhi nga sa ding subong nga ara sa amon nga ginatawag nga spiritual heart o kung thinking heart. Gani gampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa pag-enlighten sa mga pagtulunan nga siyang amon ginatawag nga divine teacher kay we are just an instrument sa pag-communicate sa imo mga pulong. Bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding kay wala jud may capacity Ginoo to something to to understand sa imong mga pulong by our own means, wala gid by our own intellect, wala gid gani salamat kay sa imong grasya nga siyang pamagi ginaplan na pasalamatan kag salamat sa presence sa matag isa of eagerness Ginoo sa pagtuon sa imong pulong of keeping on moving on forward to be like Christ nga sa pagtuon kag pag-aplika pagtuo sa imong mga pulong kag pag-aplikar in every life situation. Sa imong ginaplan na pasalamatan pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so baptism of fire. Kay amo ni ang ginsiling ni Diyan sa ginatawag nga baptism with the Holy Spirit, no? Baptism sa mga church age believers, but sing kanon sa mga Christians by Jesus Christ with the Holy Spirit. So amo ning ko ni Diyan diri sa Matthew chapter 3 verse 11. Matthew chapter 3 verse 11. Sige daw sa Ilonggo Bay 3:11. Wala pa diri ang fire. Ako nagabautiso sa inyo sa tubig nga sa paghinulsol apang ang nagasunod sa akon gamhanan pa sa akon nga ang sandalyas niya hindi ako takos sa pagdala siya magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Kag sa kalayo dire gali sa dalom ang fire. Okay. So ang ginako ni Diyan dire si Jesus Christ nga magabautiso sang balaan nga espiritu. Meaning to say to identify kilalahon ka no? nga dira sa balaan nga espiritu kag sa kalayo. Amo nang butsi nganon sang bautiso. Hindi lang koon nga immersion nga ilubong lang ang bautiso, kundi na may ara sang hitabo nga nagbalhin. Prastong gihimplo naton sa ang introduction niya. Kag may ara man nga butsi nganon nga ginkilala ka sa sinanga pamagi. Ngabot bala sing nganon nga sa pagbautiso sang sansalon nga ginabaga siya bala sang panday tapos himuon siya nga binangon o kundi pagbutang sina sa baga humok na siya humok tapos pagpanday sina sang blacksmith nga himuon niya binangon paghulmas ang binangon itumuoy na niya sa tubig so butsi kanong gibautiso niya sa tubig pagwa sina may nagbalhin tig-an na siya nahimo na siya nga binangon nga sansalon halin sa baga nga sansalon. Amo nang una yang abot sing kanon sang bautiso. Ang ikadua nga bautiso sa iyang tinutuyo o kung sa ginatawag nga sa pagkilala nga ang bangkaw sang Spartan sang mga ngaway para lang na sa pangayam. Hindi siya pwede sa away, pangayam lang. Pero kung gamito nila na siya sa pangaway, ila na siya bautisuhan sa dugo.
Pagbautiso nila sa dugo, pagtumoy sina, pagkuha sina, ina nga bangkaw, hindi na pwede sa pangayam. Para na sa pangaway. Ina siya nga bangkaw. So, amo na ikadua klase nga bautiso. Nga botsing ganon. So, si Jesus Christ dire, magabautiso siya sa balaan nga espiritu kag sa kalayo. Botsing ganon nga kilelahon sila nga dira sa balaan nga espiritu kag sa kalayo. Amo na siya klase nga bautiso. I-connect anay nato ni sa kwan. Now, ini siya nga bautiso nga sa Oy. Okay. So, amo ni siling sa Matthew 3:11 nga ginapamatudan ni Juan nga si Jesus Christ magabautiso sa ila sa espiritu kag sa kalayo. So diring hitabo sa Acts chapter 1 verse 4 hangtod sa 8. Tanaw nato ning hitabo diri sa Acts chapter 1 verse 4 to 8. Daw by verse. Buhat Tapos versikulo 4 1:4. samtang si Jesus ubad kanila, gitugon nila sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, pagdatan ninyo ang gasa nga sa Israel sa akong amahan. Sumala sa resulti ko kanino. So ining balaan nga espiritu nga pagpuyo sa mga tumuloo, promisa ni sa San Diyos nga amahan, Diyos nga amay. Sa 5, Kay suwan, nagbunyag pa ang sa tubig, kapag sila malamang adlaw, ikan karon, bunyagan ka mo pinagi sa Espiritu Santo. okay. So ining bautiso, gamit lang ta sa pulong nga bautiso. Ini siya nga bautiso nga ginhambal sa 5. Balaan lang nga espiritu. Pero ano ko ni 1, magabautiso si Jesus Christ ang balaan nga espiritu kag sang kalayo. Okay, ano may tabo diri sa Acts chapter 2, amo ang pagbautiso sa ila sang balaan nga espiritu. Kay kani siya nga bautiso ginaton-an naton, hindi siya sa tubig. Tapos magabautiso man siya sa kalayo, pero hindi sa Acts chapter 2 natabo nga nagbautiso si Jesus Christ ang kalayo, hindi, kundi balaan lang nga espiritu. Sunod diri sa bersikulo 5, sa verse 6 daw. Sa verse 6. Gani sila sang nagtingog nagtamangkot sa iya. Ginoo pasag ulion mo bala ang ginarian sa Israel. Okay. Inintion. Kay ang kasugtanan sa Dios sa Israel sa Daniel chapter 9 nga magdumala si Jesus Christ o kon ang Mesiyas nga amo na karon nga si Jesus amo ang magmala sa Israel. Karon kining nahitabo karon sa Acts bisan pa sa time ni Jesus Christ, tapos kining sa buhat 1 asa sa 2. Ara sila sa idalom sang Roman Empire ang Israel. Amo na nga namangkot ang mga disipulo ni Jesus Christ nga karon mo bala ipasag-uli ang ginharian sang Israel. Buti nga nga ang Mesiyas nga si Jesus the Christ, kay Mesiyas kag Kristo parehas lang namo. Kay ang pulong nga Kristo Griego, tapos ang Mesiyas Hebro. Nga siya na ang magdumala sang Israel. Hinumduman nato nga si Jesus Christ magdumala sang Israel sa millennium. Sa millennium. Kag matapos ang kasugtanan sa Dios sa Daniel chapter 9 sa tribulasyon. So tama-tama gid
kung i-drawing naton dire, no? Kung amo ning kapanahunan, no? Amo ni siyang millennium. Tapos amo ng tribulasyon, amo ning panahon sang mga Kristohanon. Intercalated age o kon ginatawag nga Christian age. Kag dire si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa panahon sang Israel. Israel part 1, i-drawing ta lang karon na sa board diyan ita. Israel part 2 ni siya. Abe, kani siya part 2 nga Israel. Kani siya part 1 nga Israel. Now, abis ang mga Israelites, diri na sila sa tribulasyon. Kay ang millennium, amo ni siya ang pagsugod sang pagtukod sa panahon sang Israel nga si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ maghari as King of Kings kag Lord of Lords. Okay. So amo na abi nila matabo na ang panahon sang millennium. So kung tanaw naton isa sa board, ari siya amo ning panahon sang amo ni si Jesus Christ dagilan sa ibabaw sa cross. Kag amo ni siya ang natawag ang mga Kristohanon. Kita ni sa aton nga panahon mga Kristohanon, amo ning tribulasyon, amo ning millennium. Abi nila amo na tribulasyon na nga sa diin magsugod na ang millennium nga si Jesus Christ maghari as King of Kings kag Ginoo sang mga Ginoo. Karon na bala nimo itukod ang dinharian sang Israel. Kaya ang Israel mo magdumala sa millennium. Magmanumbalik na sila sa ilang gahom nga si Jesus Christ among maghari. Pero hindi, ari pa sila diri sa Acts chapter 2. O kung Acts chapter 1 ka magasugod ang ang pagkunsat sang bilang nga espiritu sa Acts chapter 2 nga ginatawag nga mga messianic believer. Amo nang pamangkot diri sa mga disciples nga amo na bala ni karon ang ang imo pagpanumbalik sa ginharian sang Israel. Kay sila diri yara sila diri sa idalom sang Roman Empire. Nagamhan sila sang Romano. Hindi nga Romano Katoliko kundi Roman Empire. Ginharian sa mga Romano. Sa panahon ni Jesus Christ ara sila sa sa ginatawag nga fourth cycle of discipline. Ikaapat nga bahin sang disiplina sa Dios nga sige lang balik-balik natawag na sa fourth cycle of discipline. Amo na nga pag-abot sang 70 AD dire natabo sa ila ang ginatawag nga ikalima nga balik-balik nga disiplina sa Dios. Anong natabo sa Israel karon? Bungkag sila. So laplaag ang mga Israel karon tungod sa disiplina sa Dios. Disiplina sa Dios nga wala gid sila nagtuo nga si Jesus ilang Kristo o kung si Jesus ilang Mesiyas. Ang mga Israel karon wala pa na sila nagtuo nga si Jesus ilang si Jesus ilang Kristo o kung ilang Mesiyas. Hindi na sila magtotoo sa pagkakaroon. Kay kung magtuo sila nga si Jesus ilang Mesiyas o kung ilang Kristo kag sa pakilala nga suno sa kasulatan nga siya Dios nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yara sa tong kamot sa Dios nga Amay, mahimo siya nga Kristohanon. Mahimo siya nga Kristohanon. Pras man sa aton, kita hintil. Pero tungod kay nagtuo ka nga si Jesus Christ Dios, nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw siya sa katatlong adlaw, nagkayab siya sa langit kag yara as tuong kamot sa Dios nga Amay. Karon ikaw Kristohano na. Gintawag ka na nga Christian. Hindi ka na hindi ka na hintil. So ang aton pagkabanwanon langit nun. Kag amo man na sa mga Hudiyo karon nga sa pagtuo kay Jesus Christ, ang iyang pagkabanwanon langit nun na. Basta wag ako mga umanggot
No. May tatong mga apilo sa taga Israel ba? Hintil kita. Sila, Israel, Hudiyo. Diyan ang kita sa kay Pablong. Sa kay Pablo ang kita magkuhan. Amo ni ay, Magsugod kita sa kay Pablo. time hindi. Sang hindi pa kita magtotoo ni Jesus Christ, kita hintil. Sila yung mga Israelites, mga Israel na sila. Ang isa nila ginatawag, katribo ginatawag, mga Hudiyo na sila. Kita ya, hintil. Butsing ganon, ang hindi Hudiyo, mga hintil. Pasa karon mga Amerikano, mga Ruso, Pinsik, Pilipino. Basta hindi ka Hudiyo, hintil ka. Pero karon kay nagtuo ka kay Jesus Christ sa pagkakristohanon, nga subong nga siya Dios, nagbayad sa aton mga sala, tanan nato nga masala, tapos namatay siya sa unod, nabanawon sa ikatatlong adlaw, nagkayab siya sa langit, kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amay, karon kristohanon ka na. Sa unod hintil ka, pero sa espirituhanon kag sa pagkamatuon kay anak ka na sa Dios, kristohanon ka na, ang imo pagkabuanon langiton. Subong mangyapon sa mga Hudiyo. Sila Hudiyo, hindi sila hintil. Pero kung magtuo sila kay Jesus Christ, mahimo sila nga kristohanon. Kag ang ila pagkabuanon langit no na. Sa aton pa ang tanan nga nagatuo kay Jesus Christ, nga siya Dios, nagbayad sa atong mga sala, nabanaw, namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkayap sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Tanan nga mga nagtuo kay Jesus Christ sa sina nga pagtuluan, mahimo siya nga kristohanon, kag ang iyang pagkabuanon langit non. Yan sa Philippian 3:20. Kiling Oh, pagka pagka atong puloy-anan ato sa langit ug mahinang panon kitang nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoo sa Kristo. So, tanan nga nagtuo kay Jesus Christ, ginatawag na siya nga mga kristohanon. Pero ang hindi nagtuo nga mga Hudiyo, ginatawag sila nga Hudiyo, Israel. Kag ang tanan nga hindi nagtuo nga mga hintil, ginatawag sila nga hintil. Amo na nga ang pagkakristohanon, hindi siya reliyon, kundi nga ginatawag siya nga ang pakigrelasyon sa Dios nga Amay pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo nang matutuon nga kristohanon. Ang nagtuo kay Jesus Christ, amo nang ginatawag nga kristohanon. Kaya ang kristohanon amo ang pakigrelasyon sa Dios nga Amay pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Hindi sa reliyon. Kay ang reliyon is human effort, tawhanon na siya nga panginkusog, paningkamot, paningwa nga maghimo sang maayong buhat para sa iya nga kaluwasan. Amo na ang reliyon. Sige mahimo sang maayong buhat. Tapos mangayo sang approbation sa Dios nga ginuluwas ako kay damo ko sang maayong buhat. O, naghatag ko sa mga pobre, foundation, butan kayo ko, gabulig ko sa mga hindi amo na ang kaluwasan nga pinaagi sa tawhanon nga ukon sa tawhanon nga pamagi. Kay walay tao maluwas sa iyang maayong buhat. Tawhanon nga buhat wala. Ginatawag na siya nga human good. Bisan ano kakayo. Amo nang kumagtong kita sang doktrina sang sala, isa na siya ka kusog nga pamagi sang daan nga kiniya sang sala ang magbuhat sang tawhanon nga kaayo. Kita magaproduce kita sang ginatawag nga divine good kaayo nga pinaagi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Kag sa pagtuon sa pulong sa Dios ginatawag nato nga mga doktrina kag tuuhan kag maaplika sa kinabuhi. Amo na nga na mayara kita sa ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. Hindi necessarily nga padamo ay kwarta o kung padato anay. Kay mas dato pa ang mga hindi tumulo kaysa mga tumulo. Pili ng Ginoo ang mga imo. At saka po lang panarap na sa tumbangan ng mga tao mga manggaranan. Imo Ang ka mga mangaranan manggaranan man. ba?
Okay, magranon sanda mo. Imol man kayo mga rin. Sige na. Hindi ko Imol lang. Ay, mo kag mo lapidian. Kaya Ti- kamo imol kamo way mga mutudoo. Tapos imo lang ang maluwas. Amo ganitong pilit, ang- dili ka Ginoo, ang mga imol nga nagtuo sana. Mako na lang naton nga ginapili sa Dios adtong mga nagatuo sa kay Jesus Christ. Imol man siya o kon manggaranon. Kay ang isyu sang kaluwasan si Jesus Christ mo. Ang isyu sang kaluwasan nga pinaagi sa pagtuo sa iya. Amo na nga luwas ka. Kag hindi sa pagtuo sa iya, amo na nga hindi sila luwas. Walay tawhanon nga involvement dira o kon walay kahilabtanan ang tawhanon nga pamaagi dira sa kaluwasan. Kay isa man ni siya nga hitabo nga ara sa Old Testament nga sa kay Abraham kag sa Dios na ang promisa sa Dios. Inang ginatawag nila nga Kaldian nga ritual, no? Nga pagpihak sang katong pispis nga ginpihak sa Dios. Pagkahuman gipatulog niya si Abraham. Wala man gid may mahimo ang tao siyang kaugalingon nga pamaagi ba? No? Wala gid. Amo to nga si Abraham gipatulog niya. Kag ang Dios amo nag-agi sa tunga, amo nang kasugtanan. Buti nga nga kung sino ang magsupak sina nga ginatawag nga Kaldian nga ritual nga mga ilang mga kasugtanan sa unang nga panahon. Mapatay. Amo to nga si Abraham ginpatulog, ang Dios ang nagtabok kay ang pamaagi sang kaluwasan iya gihapon sa Dios. Amo na nga walay tawhanon nga sa iya nga pamaagi makaluwas sa iyang kaugalingon. Wala. Amo na nga si Jesus Christ o kon ang ikaduwa nga persona sang pagka-Dios nagpakatao para siya ang magbayad sa aton mga sala. Amo na nga siya ginatawag kung magtuong kita sang kamatayon. Amo na siya ang nagbayad sa aton mga sala sa ginatawag nga spiritual death. Kag bisan man sa kamatayon sa unod, amo na nga nabanaw sa sikatatlong adlaw kag gindaog yang kamatayon. Voluntaryo, substitutionary death. Imbes nga kita magbayad sa atong mga sala, nga tawo, ang ikaduwa nga persona sa pagka-Dios, nagpakatawo, nga sa tawo nga pamagi, sa tawhanong pamagi, siya ang magbayad sang aton mga sala. Anak sila, kita ang O dito ginpalhit sa iya. O kung ito amo ang magbayad. kita unta, Pero pinaagi sa tawo nga si Jesus kay Christ. siya nga wa ito sala, tanagin dukdukan ka sala nga Oo. sala kong tao. Dito gihukom siya ang aton mga sala. O. Amo nga ikaduwa nga persona sa pagka-Dios nagpakatawo. Amo na nga dito ginpalit sa iyang mga sala kay ang tao mismo nga dapat magbayad sang iya mga sala. Amo na nga dito ginpaagi kay Jesus Christ nga sa pagkatawo sang ikaduwa nga persona sang pagka-Dios. Kay ang Dios di pwede magbayad sa atong mga sala. Amo nga ang ikaduwa nga persona sang pagka-Dios nagpakatawo para siya magbayad sang aton mga sala. Ang buot ng blessing gano na nga ang Dios gihapon ang naghatag sang pamaagi sa kapasiluan sang aton mga sala. Amo nang tawag nga grasya. Ay kuno ay pinagaanan tong anak sa kalibutan, no ay maluwas mo tao. Wala. Nga makita naton sa kasaysayan o kung sa mga hitabo nga ginamuno sang balaan nga kasulatan. Wala. Okay, so ang city sini mayara pa 2, 7 hasta 8. Sa Acts chapter 1 versikulo 7. Si Jesus kitubag nila. Ang mga panahon og mga adlaw gitakda ng daan diya sa pagbuot sa akong amahan. Dili ka mo angay magpakisayod kon kano sa akin ninyo mahitabo. Okay. Hindi pa mo panahon. Wala, hindi pa dapat ninyo may balan. Hindi pa. Pero si Pablo sa piyak nga bahay naman sulat ni Pablo nga karon kinibalan na ninyo. Ang natawag nga times and epochs, natawag siya Kairos kag Chronos. Ang kasaysayan ba sang mga kwan, inatawag nga chronological order, kanang sunod-sunod nga mga hitabo sa kasaysayan. Hindi pa angay siling diri sa city, hindi pa angay ninyo ni dapat mabalaan ang mga detalye sang kasaysayan sang tawo. Pero pagabot kay Pablo, nagkuon si Pablo nga sa mga Kristohano na nga karon nay balaan na ninyo ang
mga hitabo kag angay nga mga mahitabo. So hindi na kamo ignorante sa pagtulunan sa pulong sang Dios. Hindi na sa iya sa mga Kristohanon. So diri sa 8. Kan kun mo konsad na kaninyo ang Espiritu Santo, kadawat kamo gahom ug mahimo kamo ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Okay. So ano gayet sila niya sa una nga pamulong to? Apan kun mo konsad na Konsad, kaninyo okay. ang Espiritu Santo. Okay. Ang konsad mopuyo, magsulod gid. Oh. Kaya nahitabo ni sa Acts chapter 2 mo. Tingin nabasa naton Acts chapter 1. So sa atong papalabuton, kung magkunsad na no o kung madawat na ninyong belang espiritu, nan maging saksi ko kamo halin sa Jerusalem, sa gamay nga lugar, pagkadto sa Judea. Kay ang Judea ni province nimo, probinsya. Kag sa Samaria, kag ang Samaria ni dito ni banda sa norte sang kwan, sang Israel. Kag sa bugos nga bahin sa kalibutan. Pero ang ginahambalan ni Jesus Christ diri mga Hudiyo ni sila. Hindi ni siya sa mga Christians, kundi sa mga Hudiyo. Sa una pa nga panahon, pastor. Sa unang nga panahon nga initanan sila sa Acts chapter 1, mga disipulo ni Jesus Christ nga mga Hudiyo. Walay Christianity diri. Amo gani nang halin gid sa iyang mga kasimanwa nga sa Jerusalem. Kag sa Judea nga probinsya, kag Samaria gyapon nga probinsya gyapon ni siya, dito na siya sa norte. Kay ang kaning Judea diri sa south ni siya, sa norte ni ang Samaria, kag sa bugos nga kalibutan nga kung sa aton pa pangitaan nyo ang mga Hudiyo nga ikaw kamo nga sa karon nga mga disipulo ni Jesus Christ, pangitaan nyo mga Hudiyo kung diin sila naglalaplaag na. Amo to sa Acts chapter 2 nga isa ka dako kay nga pista sa ila. Dito nagtipon sila. Ewa, tatang malakba, tatang kabot ito. Why pa labot ang mga Kristohanon kay nga aman. Kay ang Kristohanon nagsugod sa panahon ni Pablo. Si Pablo way pa diya. Si Pedro pa lang. Kag ang pulong ng Kristohanon, si Pablo Acts chapter 9 siya na kumbertar. Ang Kristohano nga pulong dra sa Acts chapter 11. Sa klaro nga istorya mo ng mga hitabo. Nagatuon kita diri sa mga senaryo no by context sa iyang hitabo. So pangitaon sila kay para mahimo sila nga messianic believer nga nagatuo nga si Jesus ilang Mesiyas. Kag amo ning ginatawag nila nga the way, ang dalan kay si Jesus Christ. Kay ini sila mga sumulunod sila sa ang dalan, the way, kay nagkuon si Jesus Christ nga ay ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kinabuhi. Hindi pinagi sa iya. So ini sila grupo ni sila nga ginatawag nga ang dalan. Walay Kristohanon diri. Kag si Pablo sang si Saul pa siya, ginapanglagas siya ning mga daway, mga messianic believer. Mga tumuloon ni Jesus Christ, sila ni Pedro ginapanglagas siya na. Kay Pablo kita nga nagtuo sa ginatawag nga pagka-Kristohanon. Oh. Kung kasalo ka nagsugod pagka-Kristohanon. Oh, nga sa pagtuo mo da kay Jesus Christ. Kasano ka nagsugod nga ning Kristohanon nga ito ka kay Kristo. Kag ang una ka pa na pastor, ma-appeal ka dito sa ilang pagkasano, hindi pa. hindi pa. Sa pagtulunan lang. Na-appeal ka dito kung di nagsugod ng pagka-Kristohanon. Sa pagtulunan, kay kita arita karon sa kung saan ta na bata dito pa lang mo. Kag sa pagtuo dito ta nagsugod sa pagka-Kristohanon. Ining ulahin ng mahitabo. Okay. So amo ni siya ang bautiso sa mga o kon sa mga messianic believer nga ni Jesus Christ nga dira pinagi sa balaan nga espiritu. So ginabautisohan ini mga messianic believer ni Jesus Christ
sang balaan nga espiritu, no? Pero amo ni siyang butsing kanon sang Acts chapter 1, no? Bautiso sa mga messianic believer, sa aton pa hindi church age kundi messianic believer ni. Yung sa chapter 2 sa Acts. Oh, pati Acts chapter 2. Kining ginahambal sa Matthew 3:11 kag sa Acts chapter 1 kag Acts chapter 2. Mga messianic na sila. Mga messianic believer na sila. Nga sila nagtuo nga si Jesus ilang Kristo o kun ilang Mesiyas. Bisan man si Pablo katong sa Damascus, nga una niya nga nagpakita o kung nagpakilala si Jesus Christ sa iya. Messianic believer na si Pablo. Nakahibalo lang siya sang pagkakristohanon nga pagtulunan sang gindala siya ni Jesus Christ sa kuiba sang Saudi Arabia. Butsi nga nun nga pagkumbirtar niya dito sa Damascus, nga nabulag siya dito, pag-ayo sa iya dito, gindala siya sang Ginoo dito sa Saudi Arabia. Kag nagtuon siya dito 3 ka tuig. Dito ron tumagtugod sa kabila. Dito siya nakatuon o kung nakahibalo sang pagkakristohanon. Dito siya nakatuon sang pagtudlo sang ginatawag nga resurrected nga Hesus Kristo, kanang nabanhaw na nga Jesus Christ, no? Kaya hindi to siya second coming, kundi resurrected the Lord Jesus Christ nga nagtudlo sa iya. Sa aton pa tingog lang. Kay ang pagpakita ni Jesus Christ sa iya dito o kung pagsugata ni Jesus Christ sa iya dito sa Damascus nga si Saul pa siya, tingog lang gihapon. Kay hindi na siya second coming, tingog lang, no? Pag tudlo, paguman sito nga gidala siya sa kuiba sang Saudi Arabia nga gitudloan siya ni Jesus Christ, tingog lang gihapon. Kay ang literal nga second coming ni Jesus Christ o kung ang literal gid ba, kung masilingta nga inang actual gid nga hitabo ang second coming ni Jesus Christ, ang iyang tiil magtupa sa Mount of Olive. Amo na nga sa technical, hindi to siya second coming ni Jesus Christ. Pagsugata niya kay Pablo sa Damascus, kag pagtudlo niya kay Pablo sa kuiba sang Saudi Arabia. 3 ra ba to katuig? Hindi to siya literal nga ara si Jesus Christ, kundi tingog lang. Tingog lang ang nagtudlo sa ana. Pananawan lang ito ni Pablo. Hindi, Pananawan lang ito. hindi pananawan, kay tingog lang mo. Batian niya gid. Kay hindi to second coming. Ano kung kanya nga Pablo. Oh, tingog lang. Kay ang matutuod niya nga ikaduha nga pagkari, ang iyang tiil matupa gid sa Mount of Olive. Sa aton pa diri gid siya sa human sa tribulasyon. Human sa 666. Inuno mo naton nga ang 666 sa tribulasyon gina siya, ha. Diri na siya magpa. Ayaw kadlok. Kay nga aman, kay samtang wala pa ang 666, kita nga mga Kristohanon i-rapture. Kaya problema, timungan nga ay naman timungan. Mga Wala na. Kag isaman. Bisan pa hindi matabo. Halimbawa lang nga pero hindi siya matuod. Kung matatakan kita sang 666, hindi ka na maluwas. Anong gahom sang 666? Sa gahom sang Dios. kung pwes kay mong patakan ka man ka, siksik nga, hindi mo gusto nga magtuog din sa Ginoo nga problema pati mo sa bagay. Oh. Nabuhi Hindi, halimbawa lang ba? Halimbawa, kaya mo ning logic sinimo. Ang tagiya sang 666, si Satanas. Karon, maagaw ka bala ni Satanas sa kamot sang Dios nga siya gani hindi kalingkawas sa hukom sang Dios? Hindi sa kalingkawas. Nga ihaboy siya sa linaw sang kalayo. Halimbawa lang karon, kag hindi man gid siya matabo. Nga ikaw anak sang Dios kung may 666 ka, hindi ka niya maagaw sa kamot sang Dios. Kay walay bisan sin o kung bisan ano nga makaagaw sa imo sa kamot sang Dios, kay siyang nagkakapot sang imong kaluwasan.
patay na ikaw sa material nga lawas. Pero ang imong espiritu, hindi makagawas kamot sa Diyos. Ang imong kalag hindi ang kalagid kalag Kalag ka ng espiritu. kay ang imon ang balang espiritu ya o kung tawanong espiritu ya ara gina sa imo tubtob sa walay katapusan. Ang imong kalag kay ang tanan nga mga kalag o kon amo nay ang mga hindi tumuluo nga mga kalag amo nang yara sa kay Satanas o kung pa impyerno. Ang kalag amo nang importante dira. Yung mga nga kalabanan, yung mga pamarka, kung maddak mga patay. Amo ambot gani. Ti nagtuong kita sang ginatawag nga eternal security. Isa sinadra waay sang bisan ano nga makaagaw sa imo sa kamot sa Dios. Wala. Bisan ikaw mismo sa imong kagalingon di ka kalingkawa sa kamot sa Dios. Tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ, karon anak ka na sa Dios, bisan ikaw hindi ka makapanghiwala. Muna sa 4:4, First John 4:4, basta nga pan mga anak, iyan na kamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta. Kay ang espiritu nga ana kaninyo mas gamahanan pa kay sa espiritu nga ana sa mga tao sa mga iya sa kalibutan. Amo. Wala gid sino ka nga makalingkawa sa gahom sa Dios. Bisan si Satanas hindi siya makalikay sa hukom sa Dios. Nga sa Matthew 24 nahukman na siya para sa linaw nga kalayo. Kaya lang wala pa siya karong ginaboy pero inughaboy gina siya. Nga pag-abot sa tion siya na lang gid malumpat nga sa pagpamatuod nga ang paghukom sa Dios sa ana sa iya matuod gid. Amo na nga gintuga sa Dios ang tao para sa sa paghukom kay Satanas o kung sa pagkilala o kung sa pagpamatuod nga ang paghukom sa Dios kay Satanas matuod gid. Ang mga Kristiyano to, masaksi ka ginungusad sa pag-hukom na sa mga yawa mo. Oh, isa na kabutang kay mga tumuluo. Kay mga Kristiyano namo na. Sa aton pa tungod ikaw nga tao nagtuo kay Jesus Christ nga among pamagi sang kaluwasan, luwas ka. Kag ang hindi nagtuo kay Jesus Christ hindi luwas. Karon di indra si Satanas. Dito siya sa mga tao nga wala nagtuo sa gahom sang Dios. So, haboy siya sa linaw nga kalayo. Hindi siya sa mga tao nga nagtuo. Do simple lang ba? Adlok mo ka pala sa ron. Kung Kristiyano ikaw, patay na ang material mong lawas, pero ang imong kalag hindi ka patay. Oo. Tapos ang imong pagkabanwahanon, ang imong kaladtuan, ang imong kasiguraduhan dito gid sa langit sa Dios. Amo nang pamatuod sina. Amo na nga nakasalalay ang imong pagtuo dira. Nga nang siling nga nadaog mo ang kalibutan, pinagi sa imong ginatuuhan. Kaya naghatag sang kapagunan sa imo. Kaya nagtuon man kita sa doktrina sang pagtuo, ang imong ginatuuhan. Dira dapat ang imong kasiguraduhan. Ang imong ginatuuhan, the object of your faith. Amo nang nagatuon kita sang mga pagtulunan o kung doktrina nga angay pagtuluan, pagtuuhan. 5:4, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan kaagi sa atong pagtuo. Ang botsing anon sina pinaagay sa aton ginatuuhan. Kay kung wala ka sa may ginatuuhan, wala kay pagtuo. Amo nang pinaka-importante. Daog na madaog ma ang kalibutan kung sa imong pagtuo kay Jesus. Oo. Sumpay na niya Tungkol sa imo. makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mga anak sa Dios. Kay nga aman nga nabuntog na nimong kalibutan. Nabuntog na nimo, napirdi na nimo nga aman. Kaya nagtuo ka mo kay Jesus. Ngay mo Dios. Oo. Nga aman. Sa isa kabutang paging nga aman. Tungod kay nadaog na ni Jesus Christ ang kalibutan. Tapos imo siyang gintuuhan. So apil ka sa iyang kadaugan. Nadaog mo nimo ang kalibutan. Daog po nimo ang kalibutan tungod sa imong ginatuhan nga si Jesus Christ nga nadaog yan na ang kalibutan. Kabahin ka sa iyang kadaugan. Amo na nga kada adlaw ginatawag na siya nga tactical victory. Amo na nga kada adlaw madaog nimong kalibutan pinaagi sa imong mga pagtulunan.
daog nimo. Pero kung wala kay pagtulunan, bisan pa nga kabahin ka sa kadaogan ginatawag nga strategical victory ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross, wala gid ka sang kay balungan buntog nimong kalibutan. Kay nga aman, kay wala kay pagtulunan. Wala man timo naman ano. Oh, ti ang gawa sina pirdi ka sa imong pagkakristohanon. Nga tani daog gid ka. Nagkaroon na ikaw nga Kristiyanan, pero kung ay man ikaw pag-tuon ka pulong ka Ginoo, ano pag-daog mo Oo. kalibutan. Amo na nga ginatawag na siya nga casualties of war sa kasoldaduhan nga mga pamagi. Amo na nga kinanglan sa mga Kristohanon ang ginatawag nga tactical victory nga magtuon ka sa doktrina para aplikar nimo sa imong kinabuhi nga kabahin ka sa kadaogan ni Jesus Christ. Amo na kalabanan sa mga Kristohanon pirdi kay wala ay doktrina, wala may maaplika sa ilang kinabuhi nga kung sa bagay kabahin sila sa kadaogan unta ni Jesus Christ. Kay magtuon kita sa ginatawag nga the armor of God, mga hinaniban sa Dios. Amo na nga ang sagang naton is pagtuo. Kung wala kay may ginatuohan nga amunta ang sagang nimo sa imong pagkasinundalo kay sundalo ni nga Roman Empire mo ginaimplo ni Pablo. Tani may ara ka sang sagang sa mga deception o kung ginatawag nga pangapaglinla, mga filosofiya nga mga mali nga ang isagang mo ang kamatuoran nga imong natun-an nga mahimo ka nga may dinaugon, hindi ka maigo sang ilang pana nga mga paglinlang. Hindi ka maigo sa pana ni Satanas. Oh. Mga filosofiya, mga doktrina nga mali. Amo na nga wala man tagapugo nga ay hindi ka mo magtuon dito kay ari lang gid. Hindi, naa kay freedom. Kag dili nimo mabalaan ang kamatuoran nga imong ginatun-an. Hindi ka mo kung kaya nga isa lang isa mo. Amo ra kuan ka mamati ka to kung ano kung naka-insakto ba. Kung sila ang naisakto sa imo, no? Di ko na Kay ano pag insakto na kung ano ang nakatublo man sa imo. Labaw mo sa anda. Yes, karon, ikaw, natublo. Kaya mabatian, itudok sa anda to. Kaya ko magtudok sa to. Ano pag kada ang ginanda kay labaw sa ang natunan ka. labaw ang ako natun-an. Sila hindi gali makadaog. Kaya ano pag ko na Bisan pa sa labaw ka na anda ang gamayan da natunan. hindi man sa amo sina kay amo ni ay hindi man sa amo sina nga daw professional type nga kung college ka perde ang elementary hindi amo sina ang mga pamatuod sa imo o kung ang mga depensa sa imo ang kamatuoran mismong imong natun-an. Ito gina-aplikar, pastor. Ha? Ito gina-aplikar gid. Oo natun-an nimo gintuuhan siyempre maaplikar siya Kamaturan tapos Kay- mo aplikar. kay amo ni siya sa ginatawag nga professional nga type bisan pa college pa na sila ikaw elementary lang pero hindi kanila madaog tungod sang kamaturan nga ara sa imo nga nagadepinsa sa imong kagalingon. Kaya ang kamaturan mo na magadepinsa sa imo hindi sa imong hindi sa imong kaalam. O kung perde ka kay mango ka o kung elementary ka lang hindi. Ang kamaturan amo gin ang magadepinsa sa imo bisan ano pa na sila ka high tech na kag mapamatuod nga sila hindi tama. Amo na nga hindi problema sa mga magtotoo nga halimbawa baw amulan ni akon natun-an amulan ni hindi kay ang kamaturan magadepinsa mismo sa imo. Amo na nga mabalaan nimo nga sila mali tungod sang kamaturan nga imong natun-an or mabalaan nimo nga sila tama kay imong natun-an mali. Kay ang kamaturan magadepinsa gina siya sa iyang kaugalingon. Ha? Pati ka pa rin doon. Tama naman ang imong Kay na ano. ginatuuhan. Kay magadepinsa man na siya sa imo. No. Amo na nga naghahatag kita ya sang kahilwayan diri. Wala silang ginabira nga diri ka no hindi. Ang katuon ka palangan na mabalaan. Kag isa na siyempre nakita sa Dios nga positibo ka. So gitagaan niya ka sang pamagi. Nga makakakat-on. Kay wala tay pik-pik abaga diri. Wala yung ganyo ay tinud-an ay giniya. Wala eternidad ning ginatun-an naton. Sa ating pagtuon ron kung ibalato sa kamaturan. Damo ang nagkuhan sa atin na dahil nahulog sa
lang handong nakaisa na lang may ara na mo ito may kamatukan pero kampalasan kung kampalasan ikaw nga waay mo gintawan si nga ang tawag ang pulong kung isa likwahin mo kaya simpulos ang pagkakristahan mo nga tuod kang kristahan ito luwas ka ito ano lang kaya ang kasulatan nagpamahayag mga luwas na tuod Pero damo na siya nga pamagi. Halimbawa karon nabi na sa akon nga side. Tumulo siya. Pero masiling tanga nagdaylo. Nagkarnal o kung nagreversionistic ka nakabala na gid ba sa pagtulunan. Ngano nga nag-ana man nag-amo na siya pagkahuman sa disiplina sa Dios. Ngano wala pa na sa gikwa? Isa na siya kabutang nga talaksan sang akon nga ginatuuhan nga pagtulunan kung ano ang kung nga siya buhi pa nga sa kapagunan sang imo nga pagtulunan gahatang na siya kapagunan sa ano nga butang nga ang imong pagtulunan ginaaplikar nimo ayaw problemahin na sila Diyos na iyang kinabuhi ano ni sa labton niya lang sa Diyos bahala na ang Diyos sa iya sina Hindi sabihin nga magkonsumisyon ka kaya Oo. nabalaan niya ang kamaturan nagbala ka siya. nagtalikod siya babae sila na sa labton niya na iya sa Diyos amo po na isa kabutang nga aplikasyon sa akong kinabuhi nga hindi nga pamangkutong katani ginugi ko na ni siya hindi pabayain na ang Diyos si Nicolas niya pastor ano ni kristano na siya may posibilidad ang mga Nicolaitans may posibilidad tungod sa iyang pamaagi nga nagmuno siya nga total luwas naman ta magpatuyang ta sa pagpakasala lisod klasika kinaaya nga na sikway man ni Pablo nga pamintaha pod sa kay Nicolas so kay si Nicolas tungkol sa may kadalo na siya ang nagtuo ko sa luwas naman luwas na mo nagpatuyang na lang patuyang siya total luwas na so bahala na dira so ta sigurado na kung sa kay Nicolas pa total sigurado naman ko sa langit now ang imo na pud na halimbawa sa kay Pablo nga bahin sa iyang nga bahin nga halimbawa na si Nicolas si Pablo wala na nagbagulbol nga kung anuhon sa Dios si Nicolas mula so amo pud na gyapon nga bahin sang pag-aplikar ni Pablo sa iyang pagtulunan bahin sa kay Nicolas kag sa Dios sa aton paginhatag ni Pablo si Nicolas sa Dios nga Dios nang bahala bisan anong nakitabo siyang kinabuhi mapatay man siya o kung bisan buhi sa isa pod kabahin nga sa paghimo ni Nicolas sa sina nga butsing ganon nga magpatuyang na sa pagpasala total luwas na nagahatag sang kapag-unan sa Kristohano nga pagkinabuhi ni Pablo nagahatag na kay ngano man tinagahupot si Pablo sa iyang pagtulunan nga ginaaplikar niya sa iyang kinabuhi kay sapya kabahin kung siling hindi maaplikar ni Pablo ang iyang pagtulunan sa iyang kinabuhi magpare sa kay Nicolas halimbawa nagsiling si Nicolas nga luwas naman bitaw ko magpatuyan ako sa pagpakasala sa hindi pag-aplikar ni Pablo sa iyang mga pagtulunan sa iyang kinabuhi bagkuon man na sa iyang kinabuhi man nga magpatuyang na lang po ko pres kay Nicolas total luwas naman Wala mo ang Pablo. pero wala na ginhimo ni Pablo amo gani nga ang naitabo kay Nicolas may ara gyapon sang bintaha sa kay Pablo nga si Pablo nagmalig-on siya sa pagtuluhan kay gin-aplikar niya ang iyang pagtulunan sa iyang kinabuhi so pasagdi na si Nicolas nga tani magparehas unta siya sa akon ko ni Pablo nga nagamuman to ayaw na pamangkutan na kay iya na desisyon sa aton pang kinabuhi ni Nicolas bisan pa yara sa pagpakasala nagahimo gyapon kay Pablo nga sa iyang pagkinabuhi bilang Kristohanon nga naging mas malig-on siya kay matuod amo ni ay ang pag-aplikar ko sa mga pagtulunan sa Dios sa akong nga kinabuhi hindi sa kay Nicolas kaya gusto na pastor ba Diyos ang Pablo ni sa
Tapos Korinto 5 niya. Isa man ito maluo, pastor, ang Oh, tunana. oh. Siling niya sa 5. Itugyan kining tawana kang Satanas aron maglagom ang iyang lawas. Malungo man to. Oh, Ang iyang espiritu maluwas Luwas. niya sa pagbalik sa Ginoo. oh. Kristohano na. Kay isa ka butang na. Korinto siya mo. Tapos, siyempre, 1 Corinthians 5:5. Oh. Kay sulat na isa ni Pablo sa mga taga-Korinto nga mga Kristohanon. Kina mga dabok of Romans na, mga Christians na, kag makita nimo kung diin ni Pablo na gin address o kung diin niya gintumong ang iyang pagsulat. So sa sina nga bahin, may ara siya sang eternal security. Luwas siya tubtob sa walay katapusan nga sa pagko ni Pablo nga pasag din na ang iyang lawas nga gamiton ni Satanas. Sige, patuyan sa pagpasala. Dopras gyapon kay Nicolas. Sila itagya mo ng sistema. Oh, wala siya sang blessings in time kang rewards in eternity. Pero ang iyang kalag pag-abot sa paghukom, luwas siya. Tungod kay nagtuo siya kay Jesus Christ. Luwas siya. Kaya lang nagbulid-bulid siya sa pagpakasala. So wala na siya nagabader o kung nagasamok sa kay Pablo nga dapat ginadisiplina na sa San Dios. Wala na naghatag sang kasamok sa kay Pablo. Basta kuon niya, pabayain na. Pasagdi na. Padayong kay imo sa pagtuon sa imong Kristiyano nga pag kinabuhi doktrina, pagtuo kag pag-aplikar. Amo na gyapon nga naghatag sang kaligunan sa iya bisan pa amo nang nahitabo sa iyang isikauto kay Kristo. Kanang 1 Corinthians 5:5 kag sa kay Nicolas. Ano madamo nga mga taga-Korinto kato ang nagpakasala ba? Oh, may ara damo mga Kristohanon man nagpakasala sa Bible ara pod. Kay balaan mo kaning paras kay Nicolas kag inang sa 1 Corinthians 5:5. Kung itangdi naton, ikumpara naton ang aton nga pagkakristanon sa ila, ma-appeal pod ka sa ilang pagpakasala. Kay amo malanggali ni. Amo gali nga maluwas pa ikaw magpakasala ali ka pa. Oh, ni sabay na lang ko dito para magpatuyang o kung ma-enjoy kung akong kaugalingon sa kalibutanon. Total luwas naman ko. Pero damo ka sabay. Ay, ilan na desisyon. Damo ka sabay. Pero amo diya. Damo. Hindi ba? Pero damo pod wala gasabay. Damo ka sabay pero sa pagtudlo Pablo, why si Pablo na konsensya. Tungod kay gitudloan na sila. Tapos na yung obligasyon. Tapos na. Sa ato nga ron, gitudloan na ta sa gusto nga pag ginabuhi Kristiyanon. Tapos magbalik gyapon sa carnalism mo ato nga ginabali nga magpatuyang tanam sin sa ano ng balon o ginabuhat. Kaya ang ato nga ang mga ginahambal kag ginabuhat, nagasabay lang wa simpulos tanan. Kaya isa hindi na ako mabasi karon nga perdi na ang pagtuluan ni Pablo. Ay, hindi ginaya mapirdi. Hindi na mabasi perdi. Ang napirdi si Nicolas. Kag ang 1 Corinthians 5:5 sila ang pirdi. Kay ang kadaugan ara na mo na plastar na. Hindi ba pagdi Pablo? Hindi. Ano pagpala pagdi Pablo? Ang pirde, ang Kristohanon nga wala nagapadayon sa pagtuon sa ginatawag nga Bible doctrine. Kay nga man, kay ang premyo na plastar na sa Dios. Ara ng premyo sa pag-aplikar naton sa atong kinabuhi. Amo gani nga pag-abot sa ginatawag nga rapture, sa Bema Seat Judgment, ara na ang premyo. Sinong lugi? Sila ni Nicolas kag inang 1 Corinthians 5:5 kay nga alogi, hindi nila maangkon ang premyo, hindi nila makuha. Pero ikaw nga nagapadayon, madinaogon ka kay ang premyo nga para sa imo, makuha mo, maangkon mo, ihatag sa imo na. Pero bakit makuha mo ito ka mga Kristiyano ang paninyo? Masihan naman to sa binata na. Isipin naman. Binuhatan nga aplikar sang pulong sang Dios, doktrina nga naaplikar. Amo nang ginatawag nga Dios nun nga kaayo. Kung Kay- gamay mo na tandaan, hindi gamay mo na yung paninyo. Gamay. Sa atin, gamay mo na yung itong mga parang mga anghel. Gamay mo ang itong imo maharian. Oo, alain na po nga pagtulonan na. No. Kaya nagkakwanta sa recording, so amat-amat lang. No. Kung sa kwan pa, hindi na matulon dayon mo. Kung sa pagkaon pa, madunla na senda. Kaya sa aton Na. niya, mga nga sa aton, ginalustran ni mga kasulatan doon para pagka hinundong sa aton kung angay ba nga sulo, hindi. Mm. Kaya katuyuan sini sa patag din nga karon ang Kristiyanon makahibalo. Oo. Di ba? Kakamugit. Tama, may kahibalo kita ba sa atong pagkilawin Kristiyanon. Nahanay na ang tanan-tanan ng programa sa atong kinabuhi. Oo.
Kamay na siya kay periodyo sa Galatians 5 19 kag abot sa 21. Ang 21 22 bahin sa pagkaayo sa malaking espiritu tungod kay kasiliado sa malaking espiritu. Kay kaning 19 kay katong mga tao nga nagsupak sa Dios. Mga nagkapagilawas, damo ng mga gihimo, ano sa Oh. mga mali. Kalibutanon mo. Ang tanan. Kay karon kun magpalayo ini nga sistema nga nagatuon kita tapos wa man sing aplikasyon. Ang atong pagtuon kag atong pagsanduay simpulos at mga nga Ginoo kay mas importante siya mo. Sa sina nga tawo, sa sina nga tumuloo. Mm. Pero ang tumuloo naman nga nagpadayon, bintahan naman sa iya. Ginatawag siya nga winner believer. Oo. Amo nang comparison sina. Oo. May diferensya kit. Tumuloo nga perde inang ano tawag sina, loser believer ba? Kag tumuloo nga madinaugon, bisan pa nga buhi pa na siya ang loser o kung perde nga tumuloo, kag buhi man ang madinaugon nga tumuloo, ginahatag na sang Dios nga makita sang malig-on nga tumuloo nga siya madinaugon nga nagapadayon sa pagtuon. Madinaugon nga nagapadayon sa pagtuon, tapos ginatuuhan niya, ginaaplikar sa iyang kinabuhi nga man dinaugon siya sige tuon bisan pa ini siya sige pasaway kay sa isa ka bahin nga ang pamangkot sang mapag-on nga tumuloo nga man dinaugon nga tumuloo nga hindi pa na isa patay. So ginahatag yapon sa Dios nga buhi na siya nga sa lawayon nga tumuloo para sa pagpalikon man sa matinumanon nga tumuloo. Kay nga sila ara buhi man lagi na pas kay Nicolas. Ano man na? Sige mo na lagi sila pasaway. Nagapamatuod ba nga ang pagtulunan sa pulong sa Dios? Hindi matuod kay buhi pa sila? Hindi. Kay ginapadayag na sa Dios para madinaugon kapagid, magtuon kapagid. Ang pagtuloy mo, hindi mo mahupi. Oh, amo na isang gina-question po nakon nga ara man na sila kung anak sila sa Dios. Kay naghatag po na sila sang kapag-unan sang imong pagtuluan. Padayon ka. Hindi nga sundon mo to. Hindi nga sila nga sila perde na nga ano sundon mo na sila nga kay tungod buhi pa sa aton pa wala madali Ayaw-ayaw pa wala po. epekto ang Ah. pagtulunan sa Dios. Naghatag na sa kapag-unan nga matuod gid ang pulong sang Dios. Kay kaning mga loser believer ba gusto mo pangatang loser believer nga kabalo na sila nga sayop na para sa tubangan sa iya gituhuan. Nga himuon pa. Kabalo siya. Oh. Tungod kay ang iyang gituhuan ni basta nga nagtubos sa iya tanang nga sala. Amo gani gaymo sila sang sala kay kabalo sila nga sila luwas na. Ano ganito? Ano ni tungod kay luwas sila. Oh. Gitubos ng Kristo ila sala. Magpatuyang na sila sa kasala. Sila nga daw mas bright pa sila sa Dios. Oo. Sige lang, patuyang lang mo sa kasala kay human naman akong gitubos sala niya. Eh, pasasala lang kasala. Amo. Ano kay magtuon kita sa ginatawag nga doctrine of sin. Kung ano gid ang sala, masubra pa na dira. Nga sila nga kumbaga pa bahin sa Dios, no, nga relasyon sa Dios. Kag sila ginadisiplina na sa Dios. Kay anak sila sa Dios. Yung disiplina sila. Wala lang takamaan kung ano klase nga pagdisiplina. Pero na silang horrible ba, masakit nga kamatayon na para sa ila. Kay magtuon man gihapon kita sinatawag nga doktrina sang kamatayon. Isa na siya ginatawag nga temporal death nga pagkamulak sa Dios. Kay sa isa kabot na nga kung wala ang Dios malaot kinang tanan. Kung waay ang presensya sa Dios, kung waay naga-function ang Dios, malaot ang tanan. Amo ako ni Solomon nga bisan ano ka pa kabanggaranon kung wala ang Dios, wala gid pulos ang tanan. Hindi, napulos na. No. Di kay kung sa tawhanon nga bahin, may pulos mo. Kwartahan ka. Tanan nga gusto mo makuha mo. Baka- Tanan. Bugana ka sa tanan nga materyales sa ibabaw sa kalibutan. Purano ko ni Solomon. Wala pulos ang tanan kung wala ang Dios. Napareha Ko- lang yapon nga dahon nga ginhuyop kang yun. Mong bisa bala, amo na nga kung tanaw nimo ang sitwasyon sa Bible, ginagamit ang Dios ang disyerto. Kay bisan ano kakakwartahan sa disyerto, wala pulos sa imong kwarta kay wala kay baklon dito. Grabe na lugar, pastor. Oh.
Amo nang Nung wala pa yung nagpuyo, dira kung amo na lang. kay pras na sa Israel gidala niya sa disyerto. Ang Israel. Ano butsing kanon sina? Yan nga, bulong-bulong. 40 years. 40 ka tuig. Yan ka, bulong-bulong. Mga ito mga Israelino nang Amo gani. ginuuta sa kwan. Sito nga ba sa natin mga pagkaon. Amo gani nga bisan na pagkortahan sang tawo kung ara sa disyerto, wala gid pulos. Ang galing nga taon sa una, ang ako sa mga anak abot sa 40 ka tuig dito sa desierto. 40 ka tuig. Ang kahulugan na. Oh. Ang bot sing anon sina kung tanaw naton i-summarize naton tanana, dapat magsalig ka lang sa Dios. Magsalig ka lang sa Dios. Amo nang bot sing anon Wala sina. man na yan sila nagkalamatay, pastor, nga amo to, kay gutom tanang ka, nakalugar. Kwan, kung tanaw nimo sa survey, ang 20 anyos pataas nangamatay to sila. Kay mga reklamador, ang 20 anyos panubo amo tong nagkaabot sa kanaan. Pero kung tanaw nato ng senaryo sa kabug-usan, ama ako muna sa 40 ka tuig ara sa disyerto, nakaabot pa sila sa kanaan. Ano ang dangali nga halad nila. Ang halad pagit sila dito. Kada sala isa ka karniro. Karon ano ipaharap mo dito sa disyerto? Ang bakadan. Kapilagin magbata ang karniro haw sa isa ka tuig. Pila ang kanding pila magbata sa isa ka tuig. Pila lang iyang ibata. Tapos karon makasala sila sa isa ka adlaw, halad. Sunod na mga semana makasala, halad. Sa Tatlo na bata. sa isa ka tuig. Ti katatlo lang sila magsala para tatlo. Ti, amakon mo na. Din sila maghatag sang ilimnon. Pagkaon, disyerto na. Ang put lang singaron sila. Dapat magsalig lang sila sa Dios. Ang ilang pagtuod ra permi sa Dios. Amako mo na kung adlaw kadako sa kabahol-bahol sa andang nga flashlight. Haligi nga kalayo. Ti, kung kalayo to, may gasto, kuan ba? Hala, ano no? Tapos kung adlaw, perting payong, gahulad ang panganon. Ano sa pag-protector sa Diyos sa ila. Amo na nga sa disyerto, nga dra gindala sa Dios. Kag bisan ina siya nga principle, dapat magsalig lang gid sa Dios. Iya sa Dios sa tanan. Dapat ang pamaagi tanan iya sang Dios, hindi sa tawhanon nga pamaagi. So amo ni. Wala man sang tawo may makahimo sini nga bautisuhan sang bulang espiritu kag sang kalayo. So isa ni siya ka bautiso man hindi sa hindi sa tubig, no? So gikilala sila nga iya sila sang Dios tungod kay ginbutangan sila sang balaan nga espiritu nga yara sa ilang ay nga tawhanon nga espiritu. Kag kung tanaw nimo dira nagapuyo ang balaan nga espiritu sa tawhanon nga espiritu. Wala sa aton nga lawas. Kay ang lawas naton dira nagapuyo ang daan nga kinaiya sang sala. Amo gani nga pag-abot sa rapture, pag-aislan ni siya sang hindi madinlonton, hukson ni ang daan nga kinaiya sang sala. Mga tunay, patay ka dyan ako ka. Kagbailuhan. Isa na siya kapamaagi isang tawag nga rapture. Duha man na kapamaagi nga pwede nga pag-rapture na karon, patay kita di tanan nga tumulo. Tingala na sila nga hala nga matay man ni sila pila 1 2 3 4 5 6. So, ang kalag Tapos ang kalag diretso sa dito na sa pataas kag may ara sang lawas nga hindi dinulunton. Baylo. Kag pwede man nga madula kita dire tapos samtang ginapataas kita mahukas ang daan nga kinaiya sang sala sa aton lawas. So duwa na sa kag-view. Kay wala man na ginathag sa Bible kung paano. Kay bisan gani nga kung mag-rapture, paano ni karon mga bata nga gagmay na inosente? Apil bala sila sa rapture? May ginaman ang ginoo ba mga pagkakaan ng gagmay. Amo gani kay buhi pa sila. Oh, pero iyan na si Ginoo ya, bahala siya na. Kay mga bata nga gagmay ni safe ni sila mo. Hindi save kundi safe. Bisan ka man nga wise lang ang tuo kay
Wala sila kabalo ka bahin sa pagtuo. Ang isa ka butang na wala pa sila sang pagtalupangod sa Dios. Wala sa nakintindi. Wala pa pag-intindi. Pwede. Okay. So, ang sunod naton ton Andrea, mong ginatawag nga baptism of fire. Be, ay do lawig-lawig pa man gali. So, sa sunod ni naton tunan ang ginatawag nga baptism of fire. Okay. Pangitaon po na akong tong isa ka isyo nga nagsulod sa ako na una nga naging sa bautiso galito sa tubig. Kay ginbautisihan sila sa ngalan ni Jesus Christ. Amo lang na. Kung ano na siya tapos isa na sa kabersikulo lang man siguro nga ginbautisihan siya sa ngalan ni Jesus Christ para sa kapasayloan sa ilang mga sala for the remission of sins. Pero hindi because of the remission of sins. Tungod sa kapasayloan sa ilang mga sala, amo nang butsing ganon. So sa sunod naton to ani ginatawag nga baptism of fire, no? Kag diri ta magtapos sa anay, diri gyapon ta ulahiman nga sa pag-review lang sa ikaapat nga baptiso. Sige sa aton nga pag close karon mag-pray ta. Salamat. Himob lang amay, salamat kay sa mga pagtulunan. Kasi din Ginoo nga ngay tuuhan para sa among kayuhan nga maaplika sa among kinabuhi kung anong dapat nga tuuhan nga sa kadaugan Ginoo sa Kristo nga pagkinabuhi. Salamat kit sa teaching ministry ka confirmation ka Holy Spirit as our divine teacher sa paghangop sa tanan nga atas ang kalikunan kay we are just an instrument. So bisan Ginoo sa pag atang man sa mga spiritual IQ, spiritual understanding as imong grasya ng Ginoo sa imong panahon. Gani sa imong Ginoo tanan salamatan si mo ginasalig sa gyapon ng tanan pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. Okay.